I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron akong update sa inyo. Kilala nyo naman ito si Epal, si Ikme, di ba? Bakit kano? Di ba nagmamagaling yan? Kung makabati ko, sakala mo malinis, di ba? Oh, see? So, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Shout out sa inyo guys. Tingnan nyo naman ito. Basahin ko sa inyo para kumpleto, detalyado, no? Nako. Antindi talaga, no? Lagi ko naman sinasabi yan, mga kababayan. Walang usok na hindi uusok talaga. Grabe. Tama nga din yun mga sinasabi natin, di ba? Yung mga batingaw, kuda ng kuda. Yun pala, sila ang may gawa. Oh, grabe. Antindi talaga eh. Sabi dito mga kababayan, today is January 24, 2026. May nag-post dito guys, pero hanapin nyo at i-research nyo sa Philippine Star. Mike Defensor has been very loud, calling out flood control, corruption, questioning motives, throwing accusation left and right, and fine, go ahead. O, di ba? Alam po natin yan eh. Grabe ito. Ang niya, itong panghuhusga niya, sinabi niya, BBM resign, Marcos resign. Grabe. Kung makapagbatikos, wow. Malinis yarn. Diba? Walang masama maging maingay kung may ebidensya. Yun dapat. At hindi lang political capital ang puhunan. Pero sa kaso ni Mike Defensor, ang nakikita lang natin ay puro akusasyon. Yes! Mayroon na naman siyang bagong ngayon guys. Agenda. Na handa daw magtestigo si Saldico. What? Diba? May alam. Dapat yun tinatanong ng pamahalaan. Si Mike Defensor, si Mang Ikme, ika nga, bakit ganun ang statement niya? Pag ganun kasi ang statement, parang ang dating may alam siya kung nasaan si Saldico. So dapat imbestigahan si Mike Defensor, di ba? Sabi dito mga kababayan, ayan tama nga naman siya. Wala naman masama na mag-akusta ka. Dapat laging mayroong backup na malakas na ebidensya, di ba? Correct me if I'm wrong. So, dahil dito mga best, but here's the irony that refuses to be ignored. Ooh. Di ba? One of the largest quarrying flood control. Speaking of flood control, inubos ang buhangin. Kanino kaya yan? One of the largest quarrying operation in Rizal Province, Majestic Earth Core Ventures Incorporation, is owned and chaired by, wait for it, a former DNR Secretary and Congressman himself, Mike Defensor. Palaisipan. So, I think this is the reason why he is always barking every day in social media, guys. That's why. Connect the dots. Masasagasaan ang kanyang business. OMGs. Intindi dito, guys. Pakishare nyo na lang. Oh no. Shout out dyan sa mga DDS. Shout out sa inyo mga DDS Si Mike Defensor, solid anti-Marcos yan guys. Diba? Solid na solid. Yes. Sabi niya, ganda na yung post niya. Yes, former environment chief, a former congressman, a former secretary DNR. Panahon yata ni Goria ito guys. Huli ka balbon. Now I know.
And now we know. What we know? Everybody knows. Everybody knows. Only Mike Defensors knows. Natatawa talaga ako. Ay, nako, ewan. Someone who once lead the Department of Environment and Natural Resources cannot plead ignorance. Mike Defensors knows. Oh, that's why I said that. Bitter than the most. And bitter than most, the long-term risk of quarrying on nearby communities, especially those living within 5 kilometers of excavation sites. OMGs. O, diba? Shout out kay Mang Ikmi. Yet, despite this knowledge, his own company, Majestic Earth Core Venture Incorporation, continue operation. The environment group have long raised red flags. OMGs. It's all red flag. Oh my gosh. Yung mga nag-akusa, pareho silang mga narratibo, guys. Wow. Same feather flocking together. Wow, barking everywhere. Oh my goodness. Pointing to quarrying operation including Majestic as an contributing factors to the worsening and super malala sa pagbaha in Rizal and parts of Metro Manila that displace hundreds of families. Aba, binintang yung masyado kay PBBM. Sino ang salarin? OMGs. Kawawang Pangulong Marcos Jr. Pero I think hindi siya kawawa because he is verdugo. Very matapang to exposing the, the corruption. It's almost a decades, guys. 2 decades, 3 decades. OMGs. Oh, ho, ho, ho. Oh, diba? Oh, no. Sa Rizal. Grabe. Diba? OMGs. They are documented concerns rise by preservation advocates who have been warning us of for years. Diba, guys? See? Wow, ang tindi ni Mang Ikmi. Matindi ito, guys. Diba? Sabi nga natin, ang nakawan sa kaba ng bayan, dekada na po yan. Panahon pa ni Digong. Pero anong ginawa ni Digong? Nasawata niya ba? Nasugpo niya ba? Pinatigil niya ba? Wala eh. Wala as in. Pinabayaan niya. Bakit nasabi kong pinabayaan niya? Kasi siya ang nagsabi mismo eh. Talamak ang nakawan sa DPWH. Kung ganun pala ba't hindi niya ginawa ng paraan? Di ba? Para panagutin yung mga magnanakaw. Bakit kay PBBM natuklasan? Because the President very concerned sa mamamayang Pilipino. Real talk po tayo yan. Napansin niya ang nangyayari. Dahil ang Pangulo sabagay may intel siya, nalalaman niya. Kaya panay imbestigan niya, yun, natuklasan tuloy. Diba, guys? Sabi dito, the real question is, can Mike Defensor credibly lecture the nation about accountability while standing on ground excavated by his own interests? Ganun naman talaga diba? Sobrang maingay, parang lata. Why? Siyempre, may pinoprotektahan siya. His own business, peoples. It's obviously ba? Yung those kind of people, guys, are always barking everywhere to criticize the president, to accusing the president. My goodness.
They're just, they're just barking. But behind that, mga kababayan, sila ang may gawa. 'Di ba? Tama yung sabi ng lola ko. Sino man ang nagbibintang, sila po ang may gawa. Ha? Ganun talaga paglata, pag pinukpok mo yung lata, walang laman. 'Di ba? Kasi wala eh. Walang laman yung mga akusasyon nila. Walang sapat na ebidensya. Tama yun. 'Di ba? Kaya sabi ko nga mag-ingat tayo sa ating mga pipiliin na kandidato sa darating na panahon. Delikado tayo. Why? Well, they are running for president, vice president, any position in the government. Guys, it's only it's only self-interest for their family, their own plan para lang hawakan ng bansa, 'di ba? Siyempre pag silang nasa posisyon, babalik na naman sa dating gawi ng dating gawi ni Digong, 'di ba? For sure, babalik ang EJK, maniwala kayo sa hindi. Totoo 'yan. Ngayon, papayag ba tayo? Sila ang mamuno sa atin? Siyempre hindi. We have enough power, guys, to to protect this country, of course. Sa pamamagitan ng boto natin, wag tayong magpabayad. Iboto natin ng tama. 'Di ba? Nasa sa inyo 'yan kung iboto nyo yung tao na kalaban. 'Di ba? Nasa sa inyo 'yun eh. Kung tanggapin nyo yung binabayad sa inyo, kasi uso yung vote buying, di ba? Nasa sa inyo na yun. Kung tanggapin nyo yun. Pero sana, kung mayroong mang tumanggap sa inyo yung mga vote buying, tanggapin nyo. Pero ang ibubuto nyo yung taong nakakatulong sa bansa. Bakit nakikita ba nila kung sino isusulat mo? Maaring ganun, di ba? Yan. The real question daw, can Mike Defensor credibly lecture the nation? kung makapagsalita sa social media, kala mo totoo. 'Di ba? Yung pala may pinoprotektahan. Wow. Ngayon, ayan na naman sila, 'di ba? Nag-file sila ng kaso kaya lang tinanggihan ng House. 'Di ba? Di nga sila ngayon. Walang pag-asa, guys. Lugi negosyo. Because in this service, credibility is everything. Oo nga eh. And accountability doesn't start with the pointing fingers. It starts with looking in the mirror. Because the 3 fingers, guys, pointing on you. On your face, ika nga. Yun naman talaga eh. Nakuha ko yung sinabi ni yung isang friend ko. Sabi niya, because sabi niya, the 2 fingers, yeah. Because sabi niya, because the 2 fingers are pointing to your face, sabi niya. Not the real culprit. Ay, ewan ko sa mga kaibigan ko, puro kalukuhan mga kababayan, pero totoo naman sinasabi nila, 'di ba? Pag nagtuturo ka, tapos alalahanin mo, may yung 3 kamay nakaturo sa mukha mo. See? Tama naman yun, guys. 'Di ba? Nagtuturo ka nga. Yun pala. Yung kamay mo mismo ang nagsasalita. Ikaw rin naman eh. Parang ganun, 'di ba? Parang sasabihin ng 2 kamay mo, yung 3 kamay mo, tuturo ka gawain mo naman yun. Kung magsalita lang yung 3 mga kamay, di sigurado. Ayan guys, tingnan nyo. Paki-research nyo na lang, ayan. ex-DNR, Chief Defensors, Quarry, blame for flood controls. Tulong-tulong. Yan, former Environment Secretary Mike Defensor, my twist to react
Mainstream and social media are blaming his hillside quarry for last month's destructive floods in East Metro Manila and suburbs. Kilala na ang salarin. Bakit nga ba bumaha ang Maynila, guys? Kilala nyo yung salarin? Hala kayo. Diba? Oh, you see? Matagal na pala ito. Oh, December 2020. Ay, my goodness. Salarin, wow. Oh, so ibig sabihin, December 2, 2020 yan, ano? Oh, so ibig sabihin, nung panahon na yan, nung panahon ni Digong, bumabaha pa talaga. Oh, ngayon, dahil bumaha, saan galing? Ayun yung nakasalat dito eh. So matagal na palang problema. Ngayon, ano ginawa ni Digong? Ba't hindi niya sinita si Mike Defensor? 'Di ba? Oh. Naloko ko sa mga nangyayari ngayon, mga kababayan. Eh, 'di ba? Oh, ngayon, sinong malinis? Yan ang hirap eh. Oh, nakita ko lang to sa aking wall, may nag-post. Sabi ko, kailangan ko ng real source. Oh, ayan. Yan, sa nung ano pa yan, December 2020 pa yan, guys, ha. Oh, ang problema ng baha sa Maynila. Oh, anong nangyari? 'Di ba? Oh, floods in East Metro Manila and subsurge. Ay, ewan ko. Tingnan niyo yung mga nagko-comment. Oh, sabi dito, guys, oh. Oh, yan oh, 12 hours to ah. Oh, hinahabol na siya ng sarili niyang multo. OM goes. Masyadong madaldal yan si Ungi. Oh, di ba, guys? Sabi dito, kaya naman pala, pareho sila ni Singsong. Ay, alam niyo, guys, natatawa talaga sa mga nagko-comment. Anong sabi niya? Kaya naman pala, pareho sila ni Singsok. Putak na putak. Parang puwit ng manok nga eh. Oh, ang lakas mo mag-file ng impeachment. Para matabunan yung mga kalukuhan mo. Gago. Sabi, guys. Ay, naloko. kaya nga pinupost nila si Sarah eh. Sa 2028. Ha? Diba? Para maka-escape sila sa sarili nilang multo o M-goes. Pilipinos, magdasal tayo na hindi patuloy na kanilang budi. Ang mga politikong magnanagnanaka ng kaban ng bayan. Kung sa bagay, tayong lahat magdasal. Siguradong hindi na yan mapalagay. Walang katahimikan ng kanyang budhi. Ay, sus, mariusip kayo, guys. Sabi ko sa inyo eh. Ayon kala ko, chismis lang. May resibo pala. Ibalik niya pang kalikasan ang sinira. Yes, grabe. Biro nyo itong mga nakaraang 2023 bumaha sa Maynila, di ba? Ay, 2024. Matindi yung mga basura nagsitambakan, guys. Kaya inis na inis yung Pangulo eh. Kaya doon siya na nag-umpisang nagkinala. Bakit may baha? Anong problema? Kalaunan yun. Nag-imbestiga, pumunta ng Bulacan. Ay, paktay kayo. Wala man lang kahit postigos. Yan. Kaya pala maingay at para sa mamayayaman, ha? Yun pala may mabubunyag na ayaw palitawin. Pero makikita talaga. Tapos kayong mga kurap, sana lang tuloy-tuloy na ito para sa bayan. Totoong no one can bring a good man down. Good men pala, marami na sila. Hay nako, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Diba, nagmamalinis? Yun para siyang ipis. Kahit saan, pwede. Oh, umaalingasaw yung baho niya. Di ba mabahong ipis? Ayan. Kaya sabi natin walang usok hindi mo
Muusok guys eh. Nauusok. Ang usok. Agay, dapat yan. Ang isama kinadiskaya. Kaya kami binabaha sa Rizal dahil tayo. Dahil sa'yo. Opo. Opo, guys. Oh. Ngayon alam na. Taga Rizal pala itong nagkukomento. Goes. Yung mga maiingay, sila yung most guilty talaga. Dami nila. Lalo na yun. Lalo na ngayon, mga kababayan, tinitira si speaker. Malapit na 2028. Grabe yung paninira nila. Talaga todo kaya Pero si speaker, relax. Enjoy the ride. Be happy. Goes. Basta nag-iingay, sigurado. Yang mga yan ang may anomalya. The only way to escape is hanapin ng dungis, pamumuno ng nakapwesto. Sasabihin, gagamitin na naman, taong bayan daw ang Pilipino. May gustong hindi po. Napakalinaw na babala lang tayo. Isip-isip mo na po tayo. Yes. Yan ang makatandaan natin, guys. Sa susunod ng mga eleksyon, delikado tayo, guys. 'Di ba? Pumili tayo ng tama. Hindi po yung mas sama-sama. Kailangan yung itutuloy yung nasimula ng Pangulong PBBM. Ayan, si Mike. See? Hindi ka namin tatantanan. So yun mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Kayo nang bahalang humusga at magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Bye guys. There's more. Follow me and likes.